May tanong sa akin, "Hello po, this is sorry ha. Hindi naman kita kaano-ano pero nailagay mo daw ang number ko dyan sa inutangan mo. Hiningi ko itong number mo dyan sa tumatawag sa akin. Need mo daw silang bayaran bago mag 2:00 ngayon. Saan nyo po pala nakuha ang number ko? Pakiasikaso naman po sana yan agad. Nasa work po ako eh. Nakakaabala po." Finorward ko na sa iyo yung Sined de la Oret. Napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, makikita natin kung gaano ka-desperado, no, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. At saka, dyan din sa mensahe na yan, no, inamin po nila na sila po ay nagbibigay ng information, no, kung sakasakali man. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So may nagpadala sa inyo, no, a certain name, no, na ito sa tingin ko nagpapanggap to for sure, no. Nagpapanggap siya na ano raw na minessage daw siya o tinawagan, no, nung Ola na nahiraman ninyo, at sabi niya pa nga is hindi niya daw kayo kaano-ano. Nakita niyo, mali na kagad. Diba? Dapat yon, hindi ko naman kayo kilala. O, tapos, dito nahalata. Pero nailagay mo daw ang number ko dyan sa inutangan mo. Wow! Totoo ba? O. So, number 1, ang mali doon is, kung nailagay nyo nga na mali yung number, ibig sabihin, nanghula lang kayo. Diba? So, ibig sabihin, talagang hindi nagki-credit investigate, nagbe-verify, no, itong mga bugo katabusadong online lending apps. Trabaho nila yun eh. Diba? Pagka binigyan ka ng information, regardless kung address yan, pangalan, or cellphone number, dapat yan i-verify mo kung tama. Diba? Yun ang trabaho ng lending. Oh. Eh sila kasi, diba, hindi ka patapos mag-fill out dun sa apps nila, padadala ka na agad ng pera. And, one more thing, tandaan po natin, notorious itong mga bugo katabusadong online lending apps na to sa pagnanakaw po ng detalye sa cellphone. Diba? Sa simula pa lang yan, manghihingi na ng access yan. Pag yan pinayagan nyo, yung pong cellphone po ninyo is lalagyan ng malware. Yung malware na yon ang magnanakaw po lahat ng mga nasa contact list po ninyo. Regardless yan, kung yan is call logs, okay, missed call, dialed, whatever. Lahat po yun kasama. Kaya ito, maaari ito, hindi man siya, hindi man yung nailagay, kasi ninakaw nila eh. O matadamay talaga to, kung totoo man to, pero halatang-halata pong gawa-gawa lang. No? Ganyan po yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Napaka-desperado. Diba? Samantalang, kung ginawa nila yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, hindi huwabot sa ganyan yan. Tingnan nyo ha, napakadaling iwasan nun eh. Ang rule of the thumb po sa pagpapautang is, pag nagbigay ng information, regardless, ulitin ko po, regardless po yan, kung pangalan yan, kung address, cellphone number, o kung ano pa man ang ibinigay, dapat yan, i-verify yung authenticity. At saka po yung veracity. Diba? Hindi po pwede binigyan ka ng pangalan. Okay na sa'yo yun? Ano kahilo? Magpapautang ka pera eh. Diba? Paano mo ngayon malalaman na siya talaga yun? Diba? Yan ho ang walang kaalam-alam itong mga bugo katabusadong online lending apps, lalo na yung mga iligan. Oh, di ba? Tingnan niyo po, may nabalitaan po ako, ito nakakatawa. Bugok na online lending apps po, ha? Nagpadala ho ng pera, ang pinasa pong ID, ang nakalagay ng muka, ha? Aso. Nakita niyo? Nagpautang sa aso, sira ulo. Talaga hindi ho nag-check eh. Oh, di ba? Tsaka ho itong ginagawa nitong mga to, ito po ay panluloko at panlilinlang. Pagpapanggap po ito eh. O, nagpapanggap po sila, no,
na sila daw po ay anonymous na tao or hindi kilalang tao nitong itong kliyente na nailagay dun sa sa as reference. Which is kalokohan. Ba't ikaw maglalagay ka ng number ng na hindi mo na makakilala? Although may alam ako, no, ng mga grupo diyan na gumagawa niyan, yung mga mga bugok din yan. Yung mga Ola farmers na yan. Kayo, no, ayaw na ayaw nyo kayo iniloloko, pero kayo nanloloko din. Di ba? Hindi porkit ginawang kayo ng let's say, sige, hinaras na kayo ng Ola. Di ba? Dapat ba i-farm nyo sila? Di ba? Kasi pati yung ibang mga tao nadadamay eh. O, tingnan nyo. Maglalagay kayo ng number, di ba? Sa sa cellphone po ninyo. O, ano mangyayari? Tatawagan yun, di ba? Pati yun nadadamay. Hindi nyo ba naisip yun? O. Pagka kayo hinaras, i-complain nyo. Yung nakasagutan doon. Di ba? Mario Joseph, hindi ho po pwede kasing gantihan ng masama yung gumawa ng masama eh. Hindi ho ganun yun eh. Kaya nga meron ho tayong di ba, may korte tayo. Oh. Makukuha natin yung hustisya, no, pagka tayo nag-complain. Di po ba? Mag-file ho tayo ng proper complaint. May mga abogado po tayo na po pwedeng tumulong sa inyo. Di po ba? O, andyan naman po ang SEC, NPC, PNP, NBI, PAOK, nandyan naman po. Bakit hindi ho natin complain? Kasi ang mahirap po sa atin, no, lalo na yung mga Ola farmers na yan, angal ng angal, angal ng angal, ayaw naman umaksyon. Pagka na-raid na, ano gagawin? Hindi na pupuntahan. Akala nila natapos na doon yung raid, hindi ho ganun. No? Ito pong ginagawa itong mga to, yan, itong mensahe na to, bawal ho yan, pagpapanggap yan eh. Ola rin ho yan. No? Huwag niyo paniwalaan yan. Okay? Kasi yan, kagaya ng sinabi ko kanina, ninakaw po yung detalye, yung contact list po nyo doon, no, sa inyong telepono, at yun po, pati yun, pinagme-message, di ba? Oh. Tapos, ito ngayon, syempre, alam na natin yun eh. Di ba, na nagnanakaw sila ng detalye. So, palalabasin ngayon na, kunwari, itong mensahe na to is galing doon sa ninakaw nila. Oh. Ganun yan, puro panggap na mangyayari. Huwag niyo paniniwalaan yan. Kasi po, ito lang yan. Ang tamang paniningil po, no, kagaya niyan sa inyo, for example, medyo dumating yung kagipitan o nawalan ng trabaho, bigla o whatever, marami hong dahilan. Okay, pero I'm not saying na, yun, na rason yun. Kasi kung tayo may obligasyon, dapat po natin bayaran yan. Now, it's up to us kung paano natin gagawin yun. Di ba? Maaari tayo lumapit kasi sa kanila. Kasi kung yan, mga legitimate na lending, no, yan po, pwede yan pakiusapan. No? Pwede kayong offeran yan ng ng mga payment plan or payment options na makakaluwag kayong bayaran. Okay? I'm not saying na mabababaan nila yung yung halaga whatever. Pwede yang mas lumaki kasi pahabain eh. 'Di ba? Meron naman ho diyan babawasan yung penalty. 'Di ba? Depende ho sa lending 'yan. Okay? Kaya po tayo makiusap. Hindi mo matatapos ang problema kasi pag hindi tayo nakipag-usap. Pero, dito sa mga bugo katapusan ng online lending apps, wala akong pag-asa yan. Talagang puro kawalang yan lang ang gagawin sa atin yung mga yan. No? Kaya ho tayo, pag manghihiram, i-check po natin no, sa SEC kung yan po ay legitimate. Okay? Pag sinabi yung legitimate, meron yung SEC registration. Incorporated yan. Now, para yan makapagpautang, dapat yan may certificate of authority. Okay. Tapos, syempre, dapat yan, kung Ola, kasama yan sa recorded online lending platform. Okay. Pero, hindi ko sinasabi, no, na pagka yan illegitimate or kasama dun sa tatlo na yon, ay matitino na yan. Meron pa rin pong mga bugok dyan. Marami pa rin po. Kaya po kayo, i-check nyo yung mga reviews, mga comments po sa kanila. Kung makikita nyo doon sa review ng app o ng website na hindi maganda makipag-transact dyan sa mga yan, huwag nyo nang utangan. No, kung talaga ang pake nyo ay manghiram, nababayaran nyo talaga, huwag nyo hiraman yun. Di ba? Kasi itong mga bugok din ng mga Ola farmers, ayan, ganun lahat po talaga ng Ola hihiraman. Akala nila, ganun kadali yun. Paano kung maanuhan nila is legitimate na nagre-report sa CIC? Na, todas na yun. Dumumi yung pangalan mo sa kapirasong pera. Huwag kong ganun.
No, kasi ang inaano natin dito sa ating channel po is yung tamang pagpapautang at saka yung tamang paniningil. Okay? Kung naghahanap po kayo ng ano, nung kumbaga nung simpatya sa inyo na hindi nakabayad o what, hindi po sa akin 'yun. Okay? Kasi marami nagsasabi diyan na tinuturuan ko daw po na hindi magbayad. Wala ho ako tinuturuan na hindi magbayad. Okay? Ang dinidiscuss po natin sa ating channel is kung paano po yung tamang pagpapautang, tamang paniningil, mga batas na nakakasakop, no? Kasi po ang gusto ko po is kumbaga maalis yung inyong isipan doon sa ganung klase ng yung mga anxiety, depression. Naaawa ho ako doon sa mga kababayan natin na na legitimate na biktima nito mga bugok at abusadong online lending apps. Diba? Kasi meron po diyan nagfi-feeling victim lang. Nagme-message, kukunwari. Mahuhuli nyo naman nung pagka nagmensahe. Di po ba? Doon sa mga nagsasabi sa akin na meron akong wala akong pinapaboran dito. Ang sa akin po is, doon lamang po tayo sa tama. At doon tayo sa kung ano yung nararapat at kung ano yung nasa batas. Yun lamang po ang sa atin. Maniningil po ako. Okay, it's unethical on my part na sabihin sa inyo na huwag pong magbayad. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang!